Hello, 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 my YouTube family, my YouTube friends. Ito ang senaryo natin sa labas. So, nag-snow nung isang araw. So, apparently hanggang ngayon meron pa tayong mga snow sa ground dahil malamig kaya hindi nalulusaw ang ating yelo. Okay? So ngayon nasa ano tayo 26 degrees Fahrenheit ang ating temperature. So Fahrenheit dito, convert natin sa Celsius yan, di ba? Madali lang yan. Alexa, convert 26 degrees Fahrenheit in Celsius. 26 degree Fahrenheit is minus 3.33 degrees Celsius. Minus 3.33 Celsius. Ano, galing ni Alexa, no? Siyempre, pagka ganitong malamig ang panahon, ano pang masarap kainin? Siyempre, mainit na sabaw, di ba? So, lulutuin natin ngayon sa ating kitchen ay munggo. Ginisang munggo na masabaw. Ang lulutuin natin. Okay? At saka meron din tayong, siyempre masarap, medyo may malutong nakatapat yan. Kaya gagawa rin tayo ng bagnet o lechong kawali. Katapat ng munggo, di ba? So, ito gagawin natin. Lagyan mo natin itong munggo. Tubig, sa mainit na tubig. So, hour and a half. No more than that. Hindi makailangan babarin niya ng overnight. So, yung iba binababa ng overnight. Tapos, i-drain natin tubig. And then, papakuloan natin yung munggo. Okay? Okay, so hugasan lang natin. Tapos, pakukuloan natin. Okay? So, okay yan. Nahugasan na natin yung munggo. Pakukuloan na lang natin. Lagay natin tong ating kalansahay. Tapos tatakpan natin. Okay? So ngayon naman, itong gagawin natin yung ating pang liempo, not liempo, but lechong kawali or pang tag dito, bagnet. Okay? Hiwa-hiwain lang natin. Sa pakukuluan din natin to. Hugasan natin sa pakukuluan din natin yan. Okay? Lagyan natin sa high ang apoy. Natin ng konting asin para medyo may lasa na, diba? Yan, asin. Tapos lalagyan natin ng paminta, natin ng konting garlic powder. May flavor na siya. And then laurel, bay leaves. Okay? Laki ng bay leaves dito. Laurel. Ayan. Dalawang malaking laurel. Pwede na yan. So, mga 40 minutes. Parehas din dito sa munggo natin. 40 minutes. 40 minutes. Okay. Balikan natin yan. So, check lang natin itong pinapakulo natin. Matagal-tagal pa to. So, pinapakulo natin itong mga about half hour na. Kalahating oras na kumukulo yan. So, mga another 10 minutes maybe. Pwede natin hanguin yan. So sa munggo natin, pag ito pumuputok-putok na talaga, putok na putok, sabihin lutong-luto na, lalagay natin dyan. Magigisa lang tayo ng bawang, sibuyas,
tomato. Wala tayong fresh tomato, gagamit tayo ng diced tomato. Pwede rin yan. Lalagyan natin ng konting hipon, peeled and deveined shrimp. So malinis na yan. Lalaglag na lang natin. Tapos wala rin tayong sariwang dahon ng ampalaya. So frozen ang gagamitin natin. So ayan ang dahilan kung bakit tayo walang mga sariwang dahon o wala tayong ibang mga sariwang gulay. Dahil obviously kung wala kang greenhouse, pwede magtanim. So magtsatsaga tayo sa frozen, di ba? So yun ang advantage sa Pilipinas. Madaling kumuha ng mga sariwang gulay, di ba? Madaling bumili, madaling punta ng tindahan. Kahit saan may nagtinda ng sariwang gulay, sariwang isda, at sariwang karne. Okay? So, kaya tsatsaga tayo sa frozen canned. But, yeah. So, balikan natin ito mamaya. Ayan, so naka 40 minutes na pinakulo natin yung ating pang lechong kawali, di ba? So, papatuyuin lang natin siya. Hayaan natin siyang mag-drain yung mga tubig para pag pinrito natin, hindi matilansik, unang-una, at saka nakakadagdag ng lutong. As far as I know, anong alam ko dun, diba? So, yan. So, antayin lang natin siya matuyo. And then, prituhin natin siya, okay? Habang inaantay din natin maluto yung ating munggo. So, okay. Ito na yung ating lechong kawali. Pinatuyo na natin to. Ginamitan natin ng paper towel para matuyo ng mabilis. Kasi matagal kung mag-aantay tayo. Saka wala tayong heat lamp para patuyuin, di ba? So, gumagamit tayo ng paper towel para patuyuin. Tapos tinusok-tusok ko na rin yung balat ng tinidor. Tapos ito na yung ating mantika. Mainit na. Yung munggo, luto na rin. Yan. Putok na putok na. Sabog na sabog ang munggo. Alright. So, lalagyan na natin ang unang batch. Mainit na. Okay. Ayos, ayos. Alright. Kasi yata lahat. Sabay-sabay na natin. Kasi yan. Okay. Yeah, why not? Lalagyan natin lahat yan. Sabay-sabay. Oops. Yan na. Dahil natin maluto yan. Golden brown. Okay, so ito na yung unang part ng pagpiprito natin sa lechong kawali. So, ang gagawin pa natin dyan, lalagay natin ngayon sa air fryer para matanggal pa yung mas maraming grease, tsaka para papuputokin natin ng konti pa yung balat, di ba? So, papalamigin lang natin siya, tapos lalagay natin sa air fryer. Okay, so lalagyan natin siya ng konting patis, fish sauce, di ba? Pampalasa, black pepper, ground pepper, ground black pepper. Tapos, haluin lang natin. Okay, lagyan natin ang ating dahon ng ampalaya.
Lalagyan na rin natin ang munggo. Luto naman na yung munggo. Gisa na lang yan. Mga munggo, luto na yan. Buhusan lang natin yan. Putok na yung munggo. So, dadagdagan natin ng konting tubig dahil ayoko nang malapot yung munggo, masyadong mabigat. Gusto ko yung medyo masabaw. Dahil masarap to, lalo ngayon, medyo malamig ang panahon. So, masarap yan pag masabaw. Okay, lalagyan na natin ng konting asin. Saka konting pampalasa. Yan. Yan, pagkulo niyan, luto na yan. So, lalagyan na rin natin yung hipon natin. Para sabay-sabay na maluluto yan. So, yun na. Okay, so pagkulo niyan, mga 5 minutes, luto na yan. Alright, so luto na ang aming dinner for tonight in this cold winter night. Ginisang munggo and lechong kawali. Alright, so ready to eat. Itong munggo natin. Ito ang ating putok-batok. So, perfect combination. Ito ang ating pampahaba ng buhay at ito ang pampabata. Yung tinatawag nating balanced diet, di ba? Balanced diet. Pampahaba ng buhay, masustansya, pampabata. Alright.